Pattern number 3 na po tayo. Ang pattern number 3 po natin ay verb na form nakotemo ides. Nakotemo ides. Yung pinaka-verb po natin dito, tatanggalin po uli natin yung nai form niya, yung pinaka-formula. Ang matitira na lang po yung pinaka-verb stem ng nai form. Ang ibig sabihin ng pattern na to ay need not do or don't have to. Para makilala pa natin siya, basahin po natin ito. This sentence pattern is used when saying that it is not necessary to do something. Ito naman po yung mga gagamitin natin or sasabihin natin kapag hindi na natin kailangan gawin ang isang bagay. Example na po tayo. Kutsuo no gimasu. Uhubarin ang sapatos or tatanggalin ang sapatos. Gawin po nating hindi na kailangan hubarin ang sapatos or hindi na kailangan tanggalin pa ang sapatos. Kutsuo. Yung ating verb, kikilalanin uli natin kung group 1, group 2, or group 3. Si nogimas po, ito ay E-line, ito po ay group 1. Tatanggalin po natin siya. Kopyahin natin ang no. Yung gi, papalitan siya ng A-line, magiging ga. Tapos, add na natin yung nakotemo ides. Hindi na kailangan ulit isama yung nai form. Verb stem na lamang po ng nai form. Nakotemo ides. Basahin po natin. Kutsuo no ga nakotemo ides. Example pa po tayo. Ashita kimasu. Darating bukas. Gawin po natin, hindi na kailangan dumating bukas. Ashita. Yung kimasu po, kilalanin natin kung group 1, group 2, or group 3. Ito po ay group 3. Yung group 3 natin, dalawa lang po, yung noun plus shimasu at yung kimasu. Doon po sa video kung paano po kinukuha yung nai form, pinaliwanag po doon, yung group 3 na kimasu, tatanggalin po lahat. Walang matitira. Ang ipapalit po sa ki ay ko. Ngayon, tatanggalin natin yung nai. Dahil kapag kasama yung nai, magiging konai. Tinanggal po ang nai form, kaya naging ko na lamang. Plus, yung ating formula na nakotemo ides. Basahin po natin. Ashita ako nakotemo ides. Hindi na kailangan dumating bukas. Next example po tayo. Takushi o yubimasu. Ibig sabihin, tatawag ng taxi. Yung yubimasu po, hindi po ito ginagamit sa pagtawag sa telepono. Iba po yung ginagamit na verb po doon. Ngayon po, gawin po natin hindi na kailangang tumawag ng taxi. Takushi o yung yubimasu po, kikilalanin po natin ito kung group 1, group 2, or group 3. Ito po ay group 1 kasi po E-line. Tatanggalin po natin siya. Kopyahin po natin yung yo. Yung B, papalitan po natin ng A-line. Magiging ba. Naging yo ba. Tapos yung nai form, hindi na po natin isasama. Tatanggalin na po natin. Tapos po, ilagay na po natin yung pinaka-pattern po natin. Nakotemo ides. Basahin po natin. Takushi o yuba nakotemo ides. Ibig sabihin, hindi na kailangang tumawag ng taxi. Ang susunod po nating example ay paso po to o motte ikimasu. Dadalhin ang passport. Kapag sinabi pong motte ikimasu, dadalhin. Gawin po natin, hindi na kailangang dalhin ang passport. Paspoto, motte. Ngayon si ikimasu po, kilalanin natin siya kung ito po ay group 1, group 2, or group 3. Ito po ay group 1. Si ikimasu. Tanggalin po natin yung ki. Kopyahin po natin yung i.
Yung ki, papalitan po natin ang align. Ang align ni ki ay ka. Tapos yung knife form, hindi na rin po isasama. Tapos po, lagyan na po natin yung ating pattern. Basahin po natin. Paspoto motte ikanakotemo ides. Ibig sabihin, hindi na kailangang dalhin ang passport. Ang example po natin ngayon, yung nasa taas po, ito po yung ating pinaka-reason. Yung sa baba po, ito po yung ating pinaka-result. Basahin po natin. Ashtawa yasumides. Bukas ay holiday po. Hayaku okimas. Maagang gigising. Gawin po natin, bukas ay holiday po kasi hindi kailangang maagang gumising or magising. Pagsamahin po natin sila. Ashtawa yasumides. Lagyan po natin dito ng kara. Ito po yung kinakasi niya, yung nasa unahang sentence. Sulat po natin yung hayaku. Tapos po, yung ating verb na okimas, kilalanin po natin ito kung group 1, group 2, or group 3. Yung okimas po, ito po ay group 2. Kahit po siya naka-e-line dito, kasama po siya sa special ng group 2 na nasa e-line. Kaya po, tanggal mas lang po tayo. Sulat natin yung oki. At yung knife form, hindi po natin isasama. At lagay na po natin ang ating pattern. Nakotemo ides. Basahin po natin. Ashtawa yasumides kara hayaku okinakotemo ides. Bukas ay holiday po kasi hindi kailangang maagang gumising or maagang magising. Confirmative question po tayo. Araw-araw, dapat po bang mag-submit ng report? Ang ating pong pattern na gagamitin ay yung pattern number 2 na dapat. Yung pong nakereba narimasen. Una po nating i-translate yung ating pong adverb of time. Ang araw-araw ay mainichi. Tapos po, isunod po natin yung ating bagay, report. At yung ng number, particle o, at yung ating verb mismo. Ang ibig sabihin po ng mag-submit or submit ay dashimas. Ngayon, dahil po gagamit po tayo ng dapat or nakereba narimasen, kailangan po natin tong ipalit sa knife form. Kilalanin po natin siya kung group 1, group 2, or group 3. Ito po ay group 1. May nakita man po kayong shimas, pero hindi po ito group 3 kasi yung da, hindi po siya noun na category ng group 3 po natin. Dahil po ito ay group 1, tatanggalin po natin yung shi. Kunin po natin yung da. Ngayon, yung shi, papalitan po natin ng align. Ang align po ng shi ay sa. Tapos po, ilalagay na natin yung pinaka-pattern po natin na nakereba narimasen. At yung ating question marker sa dulo na ka. Basahin po natin. Mainichi ripoto dasa nakereba narimasen ka. Kapag ang sagot mo, opo, dapat magpasa, kopyahin nyo lang po yung verb nyo hanggang doon sa pattern po ninyo. Ang sagot natin ay hi. Ito lang po, kopya lang po yan. Iwanan yung ka. Dasa nakereba. Hi, dasa nakereba narimasen. Paano naman po kapag hindi ka? Hindi ang sagot mo. Hindi po, hindi kailangang magpasa. Papasok po tayo ngayon sa pattern number 3. Sasagot ka ng iye. Kunin mo po yung verb stem ng knife form, yung dasa. Ito po siya sa tanong. Dasa
Tapos yung pattern number 3 na nakute mo ides. Iye, dasa nakute mo ides. Hindi po, hindi kailangang magpasa. Ang tatandaan po natin dito, kapag mag-iiye po tayo sa pananong na nakereba narimasen ka, ang ilalagay po nating sentence pattern ay yung pattern number 3. Yung verb naman po natin, pare-pareho lang naman po yan. Kahit mapa-positive, mapa-negative, same lang po. Example pa po tayo. Dapat po bang isulat ang pangalan? Unahin po natin yung pangalan. Ang pangalan ay Namay. Namay o. Tapos yung isulat, kakimas po siya. Ngayon po, kukunin natin ang knife form niya. Kilalanin natin ito, group 1, group 2, or group 3. Ito po ay group 1. Kaya tatanggalin po natin yung ki. Kunin po natin yung ka. Tapos yung ki po, gagawin po nating align. Ang align ng ki ay ka. Magkapareho na po sila. Wala pong kaso kung magkaparehong ka po sila. Tapos po, ilagay na po natin yung dapat. Na, ke, reba, narimasen. At yung ating question marker na ka. Basahin po natin. Namay o kakanakere ba narimasen ka? Dapat po bang isulat ang pangalan? Kapag ang sagot, halimbawa ay opo, dapat isulat. Ang confirmation natin ay at kopyahin natin hanggang dito. Kaka na ke reba narimasen. Hay, kakanakereba narimasen. Ibig sabihin, opo, dapat isulat. Kung ayaw mo pong mag-direct answer, pwede nyo pong kopyahin ito. Ngayon, kapag hindi kailangang isulat, ang ating pattern ay manggagaling ulit sa pattern number 3. Pero po yung ating pinaka-verb, kukunin po natin ito. Pare-pareho po kasi yan kahit naka-negative po tayo. Kaka, ang magbabago lamang po ay yung ating sentence pattern. Nakute mo ides. Basahin po natin. Namay o kakanakere ba narimasen ka? Hay, kakanakere ba narimasen? Kapag hindi, iye kakanakute mo ides. Pananong na po tayo. Sa loob ng isang araw, ilang beses dapat uminom ng gamot? Itong pattern po natin dito, ito po ay manggagaling sa pattern ng lesson 11. Kung naalala nyo pa po yung sa loob ng panahong yon, ilang beses po natin ginagawa yung verb or action. Unahin po natin yung ating sa loob ng isang araw. Ito po yung pinakapanahon po natin. Ang ibig sabihin po ng isang araw ay ichinichi. Tapos, may particle ni po tayo after po nung panahon natin. Ngayon po, yung pananong na ilang beses. Nankay. Nankay. Tapos po, yung ating bagay. Ang gamot ay kusuri. Tapos, yung nang niya ay particle o. Tapos, yung verb natin ay uminom. Numimas po siya. Ngayon po, dahil gagamit po tayo ng dapat, papalitan po natin ito ng knife form. Kilalanin natin si numimas kung group 1, group 2, or group 3. Si numimas po ay group 1 kasi naka-e-line. Tanggalin po natin yung mi. Kopyahin po natin yung no. At yung mi, papalitan po natin ng align. Ang align ng mi ay ma. Tapos yung ating dapat na pattern. Nakereba narimasen. At yung ating question marker na ka. Basahin po natin. Ichini-chini nankay kusuryo numanakereba narimasen ka. Sa loob ng isang araw, ilang beses
dapat uminom ng gamot. Halimbawa po, ang sagot sa iyo ay 3 beses dapat uminom ng gamot. Nandito yung pananong, lagay natin yung sagot dito. Ang 3 times ay sangkay. Sangkay, kopyahin na po natin yon. Kusuryo, noma, nake, reba, narimasen. Sangkay, kusuryo, noma, nake, reba, narimasen. Pananong pa po tayo. Araw-araw, ilang oras dapat mag-aral? Translate po natin. Unahin po natin ang araw-araw. Mainichi. Ang ilang oras po ay nanjikan. Tapos po yung mag-aral ay benkyou shimasu. Kikilalanin po natin ito kung anong grupo. Kasi po kukunin po natin yung nai form niya. Pero po yung formula ng nai, hindi po natin sinasama po yon. Ito po ay group 3. Kasi po yung benkyou ay noun. Ang rules ng group 3, tanggalin lang po ang mas. Kopyahin po natin ang benkyoushi. Tapos po, ilagay na po natin yung ating pattern ng dapat. Nake, reba, narimasen. At yung ating question marker na ka. Basahin po natin. Mainichi, nanjikan, benkyou, shinake, reba, narimasen ka. Halimbawa po, ang sagot mo ay 4 hours dapat mag-aral. Andito yung pananong natin. Diyan natin ilagay ang sagot. Ang 4 hours po ay yojikan, hindi po siya yonjikan. Yung yon, tinatanggal po ang n. Yo na lang po. Yojikan. Kopyahin na po natin yung ating verb at hanggang sa pattern. Basahin po natin. Yojikan, benkyou, shinake, reba, narimasen. 4 hours dapat mag-aral. Punta po tayo sa part number 4 po natin, ang madini. Madini, ito po ay particle din po ito. Ang ibig sabihin po ng particle na to ay by, sa Tagalog po ay ng, at yung not later than, hindi lalampas sa, at yung before na bago. Para makilala pa natin ang ating particle madini, basahin po natin ito. Madini indicates the point in time when an act or action should be done by at the latest. That is the point in time indicated by madini is time limit, and the act or action is to be done before the time. Kumbaga po, yung madini lamang po, nagpapahiwatig po ito sa punto po sa oras kung kailan dapat po gawin ang isang pagkilos or kilos. Tapos po yung madini ay nagkakaroon po tayo dito ng time limit. Nagpapahiwatig po siya ng time limit or takdang oras. Ibig sabihin po, hindi po tayo pwedeng lumampas doon sa ibinigay na oras po sa atin. Kasi meron po tayong meaning po dito na by or not later than or before. Yun po si madini. Alalahanin po natin yung made, nang ibig sabihin ay until. Sa Tagalog po ay hanggang. Ang made daw po indicates the point in time when the continuously performed act or action ends. Ito po ang madini ay tumutukoy lamang po sa oras kung saan po patuloy lamang na nagaganap or nangyayari yung isang action hanggang sa matapos. Ang made po natin ay until, ang madini po natin ay by, not later than, or before. Example po tayo, by 8 o'clock dapat makauwi sa dorm. Unahin po natin yung alas 8. Ang alas 8 po ay hachiji.
Tapos yung by ay madini. Nagkaroon po tayo ng time limit. Madini. Tapos, makauwi sa dorm. Pag sinabi pong dorm, ay Rio. Rio. Ito po ang dorm. Tapos, particle E, kung saan ka po uuwi. Ang uuwi or makauwi po ay kairimas. Ngayon po, kikilalanin po natin ito kung anong grupo. Group 1 po ba? Group 2 or Group 3? Ito po ay Group 1. Kasi naka-E-line po si Ri, tatanggalin po natin yung Ri. Kopyahin po natin yung Ka-E. Ka-E. Tapos yung Ri, magiging Ra. Kaira. Tapos yung Nay, hindi na po natin isasama. Tapos po, ilagay na po natin yung pattern nating dapat. Na, ke, re, ba, na, rimasen. Basahin po natin. Hachiji madini, Rio e kaira na kereba narimasen. Next example po natin. Please bayaran mo ang pera ng Monday or by Monday. Nagkaroon po tayo ng limit of time. Unahin po natin ang Monday. Gitseyobi. Madani. Tapos yung bagay natin na pera. Okane. O yung bayaran or pay ay haraimas. Ngayon po, kikilalanin natin siya kung group 1, group 2, or group 3. Kasi po, ang kukunin natin sa kanya ngayon ay T-form. Kasi po, nagutos ka, please bayaran mo. Ngayon po, yung pagkuha po ng T-form natin, titingnan natin yung katabi ng mass form. Naka-E-line. Tatanggalin po natin ito dahil group 1. Sulat po muna natin yung hara. Yung I, kagrupo niya po ay ichirite. Ichirite. Papalitan po natin ng chisaitsu at te. At yung ating pinaka-please na kudasai. Ito po yung pattern ng lesson 14. Basahin po natin. Gitsuyobi madini, okane o harate kudasai. Please bayaran mo ang pera ng Monday or by Monday. Ito pong part number 5, hindi po ito kasama sa pinag-aaralan po nating libro. Pero po, ibibigay ko po ito sa inyo para additional lang po natin. Basahin po natin. Making an object the topic of a sentence. Yung ating po mga bagay, gagawin na po natin mga topic po ngayon. Basahin po natin ito. When making a noun in the expression noun o verb, ito po yung mga pinag-aaralan natin. Yung bagay, particle o, tsaka yung verb po. A noun that is the direct object of a verb. Into the topic of a sentence, the noun is placed at the beginning of the sentence. Ngayon po, para yung ating object ay para maging topic ng ating sentence, ilalagay daw po natin siya sa unahan ng ating sentence. And the particle o is replaced by the particle wa. At yung mga o, papalitan na po natin ng particle wa ngayon para maging sila po yung pinaka-topic ng ating sentence. Example po tayo. Koko ni hako okanai de kodasai. Ibig sabihin, please, wag ilagay ang box dito. Yung oka po ng verb stem ng nai form, nanggaling po siya sa salitang okimas. Nang ibig sabihin ay to put or ilalagay. Yung okimas po, ito po ay group 1. Tinanggal ang ki, pinalitan ng align, kaya naging ka. Naging oka. Mayroon po tayong ukimas na gigising, nasa group 2 naman po siya. Yun po ay kasama sa special ng E-line ng group 2. Malalaman mo lang po na tupot or gigising yung salitang ukimas kung ano po yung kanji na ibibigay. Tapos po, tandaan din po natin, yung tupot po, kung saan mo po ilalagay na lugar, ang place pong yon ay particle ni. Ngayon po, yung ating object, gawin na po nating topic ng ating sentence. Ito po yung ating pinaka-object.
kunin natin yung hako. Tapos yung particle o daw, papalitan natin ngayon ng particle wa para maging topic siya. Tapos kunin na po natin ito. At kopyahin na rin po natin yon. Basahin po natin. Haku wa koko ni okanai de kudasai. Ibig sabihin, ang box ay, nagkaroon na tayo ng ay. Wag ilagay dito please. Or, ang box ay, please wag ilagay dito. Next example po natin ay, koko de kutso noide kudasai. Ibig sabihin dito, please hubarin or tanggalin ang sapatos. Yung noide, nanggaling po siya sa nogimas. Ito pong nogimas, ibig sabihin to take off clothes, shoes, etc. Ito po ay group 1 kasi yung gi ay nasa E-line. Kukunin po natin yung T-form nito kasi nakakudasay po tayo. Yung lesson 40 na pang-utos. Tatanggalin natin yung gi. Ang ipapalit niya ay ide. Gi-ide. Kaya nagkaroon tayo ng ide. Naging noide. Ngayon po, yung kokode, ito po ay place of action. Kung saan po tatanggalin o hubarin ng sapatos na lugar, particle de. Gawin po nating topic ang ating bagay na kutsu. Kunin po natin ito. Kutsu, tapos yung o, magiging wa. Tapos yung kokode. At yung noide. At kudasai. Basahin po natin. Kutsu wa kokode noide kudasai. Ibig sabihin, ang sapatos ay dito tanggalin or hubarin please. Next example po natin ay impitsuo tsukawanai de kudasai. Ibig sabihin please, wag gumamit or gamitin ang lapis. Ngayon po, ang tsukawa ay nasa nai form. Kasi nai de kudasai po ang ating pattern. Yung tsukawa, nanggaling po siya sa tsukaimasu, ang ibig sabihin ay to use. Yung i, ito po ay group 1. Ang rules ng group 1, kapag kukunin mo ang nai form, yung i tatanggalin at ang ipapalit sa kanya ay wa. Kaya naging tsukawa. Ngayon po, dahil wala namang nakasulat na ano pa man dito sa unahan, gawin po natin itong topic na. Inpitsu, tapos yung o, magiging wa. Sulat na po natin. Basahin po natin. Impitsu wa tsukawanai de kudasai. Ibig sabihin, ang lapis ay wag gamitin please.